Ka-Express, Kai Soto, at sa bagong look ng ating national team, seryoso na ang Pilipinas sa Asia. Sa huling pool announcements at training reports, lumalaki ang optimism na may sapat na frontline depth ang Gilas, sina Kai Soto sa pagbabalik sa non-contact training, AJ Edu na nagpapakita ng consistency sa rebounds at defense, Junmar Fajardo na bumabalik sa match shape, habang nagre-resolba ng PBA commitments, at Justin Brownlee bilang veteran presence at naturalized reinforcement. Hindi lang hype, may konkretong dahilan kung bakit nagbabago ang narrative sa kontinente. Sa kamakailang windows at exhibition tune-ups, naipakita ni AJ Edu ang kapasidad niya sa inside scoring at defensive presence na tumulong para sa Gilas sa rebound numbers, habang si Justin Brownlee mismo ay nag-state na may tools to dominate ang Gilas kung magpapatuloy ang trend ng team chemistry at depth. Ang kombinasyon ng young athletic bigs at experienced wings ngayon ang bumubuo ng mas balanced frontline kesa dati. Sa kabilang banda Ka-Express, ang kalaban mula sa Oceania ay hindi sapat i-underestimate. Australia at New Zealand mananatiling malakas, pero ang takot na binabanggit ng ilang analyst ngayon ay hindi dahil sa panic, kundi dahil sa pagtaas ng playbook flexibility ng Gilas, mas maraming rotation options sa poste, mas agresibong defensive rebounding, at mas malinaw na role assignments para kay Kai, AJ at Junmar kapag available sila. Ito ang magbibigay ng signal sa ilang Asia at Oceania teams na ang Pilipinas ay hindi na lang dark horse sa regional hierarchy. May paalala pa rin, health at availability ang magiging key sa susunod na mga buwan. Si Kai ay nagulat ng progress sa kanyang recovery at training load, pero ang final decision sa kanyang full return at minutes management ay critical. Si Junmar naman ay nakaschedule sa PBA calendar na maaring makaapekto sa kanyang Gilas participation timeline. Sa makatuwid, habang positibo ang momentum, dapat bantayan ang kondisyon ng frontline at official call-ups ng coaching staff. Ka-Express, real ang pagbabago. May dahilan kung bakit nagsisimulang mag-whisper ang buong Asia at Oceania na tingnan ang Gilas. Kung magpapatuloy ang health, chemistry at role clarity, maaring makita natin ang Pilipinas bilang isang world-class frontline sa susunod na mga tournament. Si Kai at ang kasalukuyang trajectory, hindi nilang ito pambansang pag-asa, kundi tunay na contender sa Asia. Sa pagbubukas ng bagong era ng Gilas, malinaw na seryoso ang tinatahak ng ating national team. Sa expanded pool na inanunsyo kamakailan, kasama na si QMB bilang dagdag sa frontline. Kasabay ni Kai, AJ at Junmar, hindi lang ito simpleng lineup, kundi isang malinaw na pahayag na handa na ang Pilipinas makipagsabayan sa pinakamalalaking frontline sa Asia at Oceania. Ngayon, hindi nilang umaasa ang Gilas sa isa o dalawang go-to big men. May 4 na piraso silang pwedeng gamitin depende sa sitwasyon. Si Kai ay para sa rim protection at spacing, si QMB para sa energy at hustle plays, si AJ para sa athletic defense at mobility, at si Junmar para sa post-scoring at veteran presence. Sa ganitong kombinasyon, kaya ng Gilas baguhin ang tempo ng laro at sumabay sa physicality ng mga kalaban tulad ng Australia at New Zealand. Ang malaking pagbabago ngayon ay hindi lang sa depensa kundi pati sa opensa. Ang frontline ng Gilas ay may kakayahang umiscore sa loob, magbigay ng matinding screenplays at magbukas ng perimeter opportunities para sa mga shooters tulad ni Sergio Perez at Calvin Oftana. Sa pagkakaroon ng ganitong balanseng atake, nagiging unpredictable ang Gilas at ito ang dahilan kung bakit nagiging takot factor na tayo sa Oceania. Siyempre, may mga tanong pa rin Ka-Express. Si Kai ay patuloy na nagpapagaling mula sa kanyang injury. Si Junmar ay posibleng limitado pa dahil sa kanyang PBA commitments. Pero ang pagpasok ni QMB, mukhang nasagot na ng Gilas ang matagal na problema ng depth sa frontcourt. Ang chemistry at role clarity ay susi. Pero kung makakamit ito bago magsisimula ang FIBA World Cup Asian Qualifier, maaaring ito na ang pinakamalakas at pinakabalance na Gilas frontline sa kasaysayan. At sa susunod na yugto ng paghahanda, hindi lang pangalan ang binabasa ng mga fans, sinusukat man ng mga analysts kung paano makakamatch ang Gilas frontline kontra sa pinakamatitibay na team sa Oceania. Australia ang leader ng kontinente,
Champion ng FIBA Asia Cup at may depth na pinapatunayan sa big stages. Kaya malinaw na malaking hamon ang paghabol sa Boomers at sa New Zealand. Unang susuriin natin, physical matchup. Ang Boomers at All Blacks ay traditionally may malakas na interior presence at athletic wings na kayang mag-run and gun. Kaya kailangan may credible rim protection at rebounding ang Gilas para hindi ma-exploit sa segundo posisyon. Dito papasok ang papel ni Kai bilang potential deterrent. Bumabalik siya mula sa ACL injury at nag-resume ng non-contact training. Kung ma-manage ng tama ang minutes at conditioning, malaking tulong ang kanyang rim protection at spacing capability. Pero hindi lang si Kai ang sagot. Ang inclusion ni QMB at ang consistency ni AJ ay nagbibigay ng kinakailangang rotation sa paint. Sa QMB na kamakailan ay official nang nasali sa Gilas pool matapos ang reclassification, nag-alok siya ng energy, hustle at interior defense na pwedeng mag-rotate kasama si Kai. Si AJ Edo naman ay nagpakita ng improved defense metrics at rebounding sa nakaraang windows at pwede siyang mag-step up bilang secondary anchor kapag limitado ang minutes ni Kai. Sa opensa, ang kombinasyon ng post-scoring ni Junmar at veteran savvy na si Justin Brownlee ay mahalaga para sirain ang mismong mismatches ng Oceania teams. Si Junmar na patuloy na nagpapakita ng dominance sa PBA at nagdadala ng MVP pedigree ay nagbibigay ng high IQ postgame at finishing na pwedeng mag-stabilize ng half-court sets. Gayunpaman, ang availability niya ay kailangang i-monitor dahil sa PBA commitments, kung present at match fit, nagbabago agad ang calculus para sa Gilas. Tactical naman, kailangang mag-adjust ang coaching staff sa mismatch speed at spacing. Against Australia, isang key plan ang paglimit sa transition possessions at pag-force ng half-court sets habang pinapalaki ang rotation para maiwasang mafatig ang frontcourt at ang paggamit ni Justin Brownlee bilang stretch five or high post facilitator sa ilang sequences ay maaari ring mag-open ng perimeter shots para sa sharpshooters ng Gilas. Ang focus sa defense rebounding at quick close-out sa corner threes ang magiging tono ng laban. Kaya real ang pagkakaiba kapag nagkakaroon ng depth at role clarity. Kung ma-manage ng maayos ang rehab ni Kai, maayos na makakasunod ng minutes at magawa ang role adjustments kay QMB, AJ Edo at Junmar Fajardo, pwede talagang i-challenge ng Gilas ang traditional powerhouses ng Oceania. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.